huling unang umaga ng buhay ko ay may lasa ng kanela at halos nasunog na tinapay. Si Mama ay kumakanta na parang ang mundo ay playlist na siya mismo ang gumawa. At si Izzy, ang kapatid ko, ay kumakain ng cereal ng seryoso na parang siyentista. Nakaupo ako sa kitchen island, pinapanood ang sikat ng araw na dumadantay sa sahig, umakyat sa mga cabinet, at hintay ang mga tuhod ko na parang tahimik na alon. Ang phone ko ay bumubulandit. 3 puso mula kay Lindsay, isang emoji ng apoy mula kay Elodie, isang bungo mula kay Ali. Ang ibig sabihin, sunduin ta sa 10 minuto, patay tayo kung mahuli. Ang ibig sabihin, buhay na buhay tayo. Isinuot ko ang pulseras na gawa ni Kent noong grade 8. Pinilipit na sinulid, buhol na hindi pantay dahil ngayon ay Cupid Day at senior na ako. At may mga rosas na dadating sa klase kasabay ng mga tala na nagpapanggap na mas matamis tayo kaysa sa totoo. Tiningnan ko ang salamin para sa babaeng hinubog ko. Tuwid na buhog, tamang lip gloss, ang tamang pagkiling ng isang hindi nadadapa kahit na tumatakbo. Halos naniniwala ako rito. Mula sa driveway ay narinig ko ang busina na Lindsay. 2 maikling tunog, ang mika natin mula pa noong sophomore year. Hintay ko ang pisngi ni Mama, ginulo ang buhok ni Izzy at hinigaw ang "mahal ko kayo" na parang uulitin ko ito mamaya. Sumara ang pinto at nag-click ang mundo. Kung alam ko lang na ito ang huling unang umaga, mas tinitigan ko sana ang bali sa sahig malapit sa pantry. Ang hinintay ni Papa na ayusin dahil kailangan ng buhay ang mga imperpeksyon. Hinintay ko sanang kabisaduhin ang hugis ng mga kamay ni Mama habang nagbubuhos ang kape. Tinanong ko sana si Izzy kung paano natapos ang kwento niya, yung tungkol sa dragon, ang babaeng may tapang. Pero hindi ko alam. Halos walang nakakaalam. Ang kotse ay isang gumagalaw na salamin. Ang tawa natin ay dumudulas sa mga bintana bilang ambon. Si Lindsay ay nagmamaneho na parang ang mga patakaran ay mungkahi lamang. Si Ellie ay nag-spray ng pabango hanggang sa maging ulap na kaya mong nguyain. Si Elodie ay kumakanta ng sintonado at kami humihiyaw kasabay ng kanyang pagkakamali. Cupid Day ito at ang mga freshmen ay may suot na pag-asa na parang bagong sapatos, tumitili. Ang paaralan ay namumukadkad na parang firehouse na inilabas sa mga pasilyo. Mga ribbon, puso, mga babaeng nagpapanggap na walang pakialam kung sino ang binibilang nila. Dumarating ang mga rosas ng maramihan. Isang rosas na pink ang dumapo sa aking mesa. Ang tala ay nagsasabing, "Minsan hiniram ko ang lapis mo sa bayo at hindi ko na ibinalik." R. Binatikos ko ang card, nagkunwaring nababagot, nagkunwaring hindi ito ang hinintay ko. Ang mga munting bigat ng pagkakakita. Isa pang rosas. Mamaya. C. Si Rob dahil siya ang kabanata na isinulat ko nang hindi binabasa. Sa 3 klase, dumaan si Kent sa aking hilera, buhok na parang tambak ng dahon na hindi niya naalala na salansanin. Salamin na puno ng mga daliri ng mundo. Natapilok siya sa wala at inayos ito ng may pagpapakita at hindi ako tumawad dahil masyadong madali iyon. Inilagay niya ang isang parisukat na bagay sa aking mesa. Isang brownie, hindi maayos na nakabalot. Para sa araw ng peking romansa, sabi niya. Ang ngiti niya ay baluktot na parang isang desisyon. Nagtitipid ako ng asukal para mamaya, sabi ko. At ang ibig kong sabihin ay si Rob, kahit na ang mga mata ni Kent ay tumingin sa pulseras ko, ang lumang sinulid na manipis na dahil hindi ko pinutol. Ang tanghalian ay lasa ng atensyon. Kinain natin ito gamit ang 2 kamay. Si Juliet Sykes, payat, buhok na parang tinta, mga mata na parang bagyong kilala ang pangalan mo. Dumaan sa mesa natin at may sinabi si Lindsay na tahimik at matalim na nagpapadugo ng hindi mo nakikita. Hindi kumurap si Juliet na mas masahol pa kaysa sa pagkurap. Ang mga tao ay nagpapanggap na siya ay isang chismis na napagkamanam na iwan ng paaralan. Hindi ko siya tinitigan ng direkta, natuto rin ako nito kay Lindsay. Pagdating ng huling bell, ang mga rosas sa aking locker ay bumuo ng maliit na pink na gubat. Nag-text ako kay Rob at nagpadala ng pin sa isang party sa gubat kung saan ang mga senior ay nagpapanggap na wala na sila. Nagmaneho kami doon sa isang hanay ng mga headlight. Ang langit ay isang mangkok, ang mga puno ay mga buto nito. Ang musika ay tumitibok mula sa isang bahay na pag-aari ng tiyuhin ng isang tao o ng katapangan. Sa loob, ang mga pangalan natin ay dumami na parang kami lang ang pangungusap sa silid. Ang Rob ay may lasa ng murang beer at mint gum. Sabi niya, sa wakas,
na parang hinintay ko siya sa pulang ilaw ng aking bibig ng maraming taon. Nang humiway ako para huminga, nakita ko si Kent sa kabilang dulo ng silid na may 2 plastic cup. Pinag-aaralan ng pinto na parang nagsasanay siyang umalis. Nangyari ito ng ganito. Masyadong malakas, masyadong mainit, masyadong maliwanag. Ang mga salita ay naging eroplanong papel at tumama sa mga hindi dapat tinamaan. Tumawa si Lindsay ng tawa ng maaring kanta o sirena. Si Juliet ay nasa gilid ng lahat, isang masamang palatandaan sa magandang damit. May tumulak, may sumigaw. Pagkatapos ay nasa kotse na kami ulit. Kaming 4 na balot sa pawis, pabango at tagumpay na hindi natin kinita. Ang daan pa uwi ay isang ribbon, makinis at itim. Nagsimulang magnebe, ang tahimik na uri, malalaking piraso na ginagawang mas malambot at mas masama ang mundo. Mas pinalisan ni Lindsay ang pagmamaneho para maunahan ng panahon. Kumislap ang mga headlight. Tumingala ang usa na may pagmamatao kawalang malay, hindi ko masabi sa tamang oras. Kumaliwa si Lindsay. Nawala ang daan sa ilalim namin. Sa isang sandali, kaming mga babae at hangin lamang. At pagkatapos, liwanag. Metal na natitiklok na parang papel. Ang sigaw ay may pangalan ko o baka ako ang naglagay di ito. Ang mundo ay umiikot at umiikot na parang nakalimutan kung paano huminto. Naisip ko, hindi ganito. Itim. Ang aging alarm ay parang violin sa isang horror movie. Kanela sa hangin. Si Mama ay kumakanta. Ang bali sa sahig ay nangunguti. Si Izzy ay sumusupsup ng cereal na parang siya ang nag-imbento nito. Umupo ako ng mabilis na nag-blur ang silid at bumalik. Ang puso ko ay kabayo. Ang mga tadyang ko ay bakod. Lahat ay tumatakbo. Masamang panaginip? Sabi ni Mama. Binabasa ako na parang libro na kabisado nating pareho. Oo, sabi ko. Pero ang salita ay isang life raft na hindi ko pinagkakatiwalaan. Hinawakan ko ang pulsera sa aking kamao ng mahigpit na nagreklamo ang mga sinulid. Malamig ang kotse ni Lindsay. Ang hininga ko ay nagpapakita sa bintana. Parang nakakita ka ng multo, sabi ni Ali. Binuksan ko ang bibig ko para sumagot at may iba pang nagsalita sa loob ko. Naalala mo bang usa? Ang kotse ay naging tahimik sa isang paraan na parang cartoon. Tumawa si Lindy sa walang laman na espasyo sa pagitan natin. Anong usa? Ang paaralan ay deja vu na pinilit magsuot ng bagong sombrero. Mga rosas, tala, ang parehong lalaki na mali ang pagbigkas ng epitome sa English. Ayos lang ako. Hindi ako ayos. Sa banyo, tiningnan ko ang salamin hanggang ang babae doon tay tumingin pabalik na may awa. Nag-text ako kay Rob. Ang parehong pin ang bumalik. Pinanood ko ang araw na binubugbog ang mga pakpak nito sa parehong pattern hanggang sa dumapo ang gabi sa aking balikat. Ang party ay ang parehong party hanggang sa mantsa sa sofa na parang may nagbuhos ng galaksya. Hinintay ko si Kent at tinanong, masyadong maliwanag, kung alam mong mamamatay ka ngayong gabi, ano ang gagawin mo? Kumurap siya. Hahalikan kita, sabi niya. At pagkatapos ay namula dahil hindi niya inaasahan na darating ang katotohanan na bihis na kaswal. Hindi ako makahinga ng tama. Hinintay ko si Lindsay at sinabi, huwag uminom, huwag magmaneho, ang usa. Tumaahang kilay niya na parang ang salita ay gawa sa glitter at hindi pag-aproba ng matatanda. Walang usa, sabi niya, at ininom pa rin ang alak. Ayos lang ako. Sumakay ako sa kanya dahil hindi ko maiisip ang pangungusap kung saan hindi ako sumasakay. Ang snow ay isang buhay na baday. Ang daan ay kurbado na parang tandang pananong. Tumingala ang usa, may pagmamataas o kawalang malay. Ulit, ulit. At kinabig ni Lindsay ang manibela. Sumigaw ako ng pangalan niya at pangalan ko at bawat pangalan na mayroon ako. Liwanag. Metal na natitikpop. Muli. Ang sigaw ay gumagawa sa akin. Itim. Ang alarm ay humihiwa sa akin papunta sa umaga. Ngayon ay sumigaw ako ng tama na nang malakas na nabitawan ni Mama ang kanyang mug. Nabasag ang seramika na parang spell. Nanginginig ako. Ang mga sinulid ng pulseras ay basa ng pawis o karagatan o anumang dala natin sa ilalim ng balat natin na nagpapaalala na hindi tayo mga makina. Flu? Sabi ni Mama, inilagay ang kamay sa noo ko na parang hinintay ng mga ina ang oras kung may lagnat ito.
Siguro, sabi ko, maaari akong manatili sa bahay, maaari akong tumanggi sa script. Pero ang grabidad ay nagpipilit at napunta ako sa labas, humakbang sa papel na humihintay sa gubat. Hindi ako sumakay sa kotse ni Lindsay, hindi ako nag-text kay Rob. Naglakad ako patungong paaralan sa isang coat na nakalimutan ko na pag-aari ko. Ang hangin ay humiwa sa pisngi ko. Ang hangin ay amoy posibilidad ng snow. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Kent na parang maling iniisip, isang supot ng donut sa isang kamay, ang sketchbook sa ilalim ng isa pang braso. May dala akong suhol, sabi niya. Bakit ka mabait sa akin? Tanong ko bago ko maayos ang tanong. Nag-isip siya. Dahil ikaw ang ikaw, sabi niya na parang kompletong sagot iyon. At dahil isang araw ay hahayaan mo kung iguhit ka nang hindi nagpapanggap na biro ito. Sumunod ako sa kanya sa kanyang locker. May maliit na origami palaka na nakadikit sa loob at isang Polaroid ng kanyang aso na may suot na sombrero. Ang isang taong alam kung saan nakatira ang ginhawa ay siguradong gumawa ng batang ito. Binigyan niya ako ng donut. Ang glaze ay bumibitak sa ilalim ng ngipin ko na parang manipis na yelo. Binigyan niya ako ng lapis. Para kapag kailangan mong isulat ulit ang isang bagay, sabi niya. Sa English, nakaupo si Juliet, 2 hilera sa unahan, mga balikat na parang mga pakpak na nakalimutan kung paano gamitin. Si Lindsay ay nagpapasa ng tala sa akin. Panoorin mo ito. Itinaas niya ang kamay at may sinabi sa guro na naging isang bagay na para kay Juliet. Kahihiya na rin ni Brand bilang pag-aalala. Tumawa ang mga tao ng ligtas na tawa na itinuro ng mga bully. Si Juliet ay nakatitig sa kanyang mesa. Kinulot ko ang tala at naramdaman ang init sa buong katawan na parang nakatayo ako masyadong malapit sa apoy na sinindihan ng iba. Sa pasilyo, nahintay ko si Juliet sa mga lockers at biglang sinabing, "Gusto mo ba? I mean, okay ka ba?" Tumingala siya, nagulat na parang usa sa mas magandang ilaw. "Hindi," sabi niyang simple. "Pero salamat." Tumayo kami dun sa isang segundo sa katahimikan na tamang sukat. Pagkatapos ay tumunog ang bell at nadala kami ulit. 2 dahon na nagdikit sa gate, patunay na kami ang panahon ng isa't isa sa isang sandali. Sa gabing iyon, hindi ako pumunta sa party. Umupo ako sa bubong ko na may kumot at sinubukang titigan ang loop hanggang sa sumuko ito. Bumagsak pa rin ang snow. Sa isang lugar, tumatawa si Lindsay. Sa isang lugar, hindi ako naroon. Dumating ang hating gabi na parang hatol. Ipinikit ko ang mga mata at bumulong, "Pakilima!" Sumagot ito ng umaga. Kung ayaw magbago ng araw, ako ang magbabago. Gumalaw ako sa umaga na parang magnanakaw, ninanakaw ang mga sandali na hindi ko inakalang kailangan ko. Kinabisado ko kung paano sinasabi ni Mama ang pangalan ko kapag abala siya, kung paano lumalambot ang mga patinig. Kinabisado ko ang maliit na peklat sa tulso ni Izzy mula sa pagkakabagsak niya sa bisikleta at sinabi niyang nagsasanay siyang lumipad. Sa paaralan, nag-iwan ako ng mga rosas sa mga mesa na hindi nakakakita ng rosas. Isa para sa tahimik na bata sa chemistry na nagsosolve ng mga equation sa pamamagitan ng pagdikit ng labi na parang susi ang sagot at siya ang gate. Isa para sa lunch lady na laging dinodoble ang fries kung mukha kang pagod. Isa nang hindi nagpapakilala para kay Juliet. Hindi ka ang chismis na gusto nilang maging ikaw. Nanginginig ang mga kamay ko habang inilalagay ko ito. Ang mundo ay bahagyang tumagilid, hindi umagsak. Nilaktawan ko ang huling klase at hinintay si Kent sa art room. Ang araw sa pamamagitan ng alikabok ay parang malambot na ulan. "Iguhit mo ako," sabi ko, bago makahingi ng paumanhin ng tapang ko. Binuksan niya ang bagong pahina na parang pinto. Ginuhit niya ako na parang narito ako. Hindi ang bersyon na pinapanatili ko, kundi ang babaeng hindi sumusunod ang kilay, na ang bibig ay higit na pag-amin kaysa sa sandata. Tinanong niya ang tungkol sa gabi. Hindi ko masabi ang salitang party nang hindi tumataas ang daan sa lalamunan ko. "Pumunta na lang sa diner," sabi ko. "Basta, pumunta ka." Tumanggo siya na parang ito ang plano na gusto niyang mula pa nung una.
Umupo kami sa isang booth na isang universo. Pulang vinyl, laminated na menu, isang jukebox na umuubo ng mga kantang mas matanda kaysa sa mga magulang natin. Naghati kami ng fries, nagkwento kami ng mga bagay na itinuturing ng mga taong walang halaga hanggang sa mamiss nila ito. Mga paboritong buwan, pinakamasamang guro, kung anong superpower ang pipiliin natin at bakit. Pinili niya ang time travel, pinili ko ang paglipad, pero pinalitan ko ito ng pag-alam kung kailan titigil sa pagsabi ng oo. Tinawag kaming mga bata ng waitress na parang kami ay isang uri na nakita na niya at hindi masyadong alintana. Nang ihatid niya ako sa bahay, ang snow ay nagpapanggap lamang na romantiko. Malamig ito ng mamang sapat para gawing katotohanan ang hininga. Pinag-aralan ni Kent ang langit na parang painting na maaari niyang lagyan ng tala. Kung ito'y panaginip, sabi niya, huwag mo akong gisingin. Hindi ito, sabi ko, pero hindi rin ito permanente. Hindi ko ibig sabihin ng gabi, ako ang ibig kong sabihin. Sa hating gabi nasa kama ako, hindi sa kotse at hindi bumagsak ang mundo. Sa isang segundo nagdiwang ang tagumpay sa utak ko. Pagkatapos ay tumunog pa rin ang alarm. Ang araw ay nag-reset dahil hindi pa ako natuto ng tamang bagay. Ang universo ay isang malupit na guro kapag hindi mo naintindihan ng punto. Ako ay isang sentista at ako ang eksperimento. Hypothesis. Ang loop ay magwawakas kung maging isang tao akong karapat-dapat ulitin. Pamamaraan. Magpatawad, i-undo, bumuo, mapansin. Resulta, hindi sigurado, tumutunog pa rin ang bell. Ginugol ko ang umaga sa pagsunod kay Izzy. Inayos ko ang buhok niya tulad ng itinuro ng YouTube at hindi siya gumalaw na isang himala na katumbas ng paghihiwalay ng dagat pula. Nag-iwan ako ng tala sa microwave para kay Mama. Salamat sa tinapay at sa lahat ng lahat. Nagpadala siya ng sunod-sunod na emojis ng puso na palagi niyang tinatype ng paisa-isa na parang paghagis ng mga petals. Sa paaralan, hinintay ko si Juliet sa bleachers, nag-iisa kasama ang kanyang tanghalian at isang libro na nakababa na parang nahihiya na nahuli. Naging, simula ko, at tumugil, ang sorry ay masyadong maliit. Naging mali ako, sabi ko sa halip. Marami. Tinitigan niya ako na parang isang taong natuto na makilala ang mga nakatagong bitak o nakatagong kabaitan. Kakainin ka ni Lindsay, sabi niya. Palagi niyang kinakain ng sarili nilang patakayan kapag naging malambat sila. Siguro hindi ako sa kanya, sabi ko. Siguro hindi ka naman talaga kailanman, sabi niya. At walang kalupitan dito, tanging yelo na malinis ang hiwa. Sa huling klase, ang mga chismis ay dumaloy na parang ilog sa paligid ng isang bato na may nakaukit na pangalan ko. Tinitigan ako ni Lindsay na parang lobo na nag-iisip sa isang tupa na nagsimulang mag-aral ng karate. Party, sabi niya, na parang hamon. Pupunta pa rin kami. Hindi ako, sabi ko, at itinaas niya ang isang balikat, isang shrug na kayang basagin ng salamin. Bahala ka, Samantha. Sa bahay, tinulungan ko si Papa na ayusin ang balisa sa sahig. Lumuhod kami sa sahig ng kusina na may pandikit at itinuro niya na ang pasensya ay kasangkapan, hindi birtud. Ano mang ayusin mo ay muling masisira. Hindi iyon pagkabigo, iyon ay pagpapanatili. Dumating ang hating gabi habang gising pa ako at nag-restart pa rin ang araw. Pagpapanatili, nais ko. Ang loop ay isang bagay na inaalagaan, hindi kinokontra. Nagpasya akong isabuhay ang araw na ito na parang ito ang huling pagkakataon na hinintay ko itong hawakan. Hindi para lokohin ng loop, kundi para bayaran ng toll. Sinabi ko kay Lindsay ang katotohanan sa parking lot kung saan kami nag-punch ng oras sa time clock ng aming pagkakaibigan. Nasaktan mo ang mga tao para hindi nila makita na ikaw ay dumudugo, sabi ko. Tinulungan kita, tapos na ako. Tumawa siya, puno ng ngipin. Pagkatapos ay may nagbago sa loob ng kanyang muka. Isang plato na dumudulas sa ilalim ng karagatan niya. Sa isang segundo, siya ay parang 9 na taong gulang. Malaki ang mga mata na may ibang uri ng gutom. Hindi ako ang nawala, sabi niya. At umalis bago natin ma-decide kung ano ang ibig sabihin nito. Hinintay ko si Kent at kinuwento ang araw noong grade 8 nang nabali ang aking bukong-bukong sa gym at inialok niya ang kanyang jacket kahit na siya ay nanginginig
At kung paano ko nagpanggap na hindi ko ito kailangan dahil akala ko ang cool ay kabaliktaran ng kabaitan. Pasensya na, sabi ko. Nagkibit siya. Overrated ang cool, sabi niya. Mas maganda ang pagtanda ng kabaitan. Laktawan nagi ng 3 klase at nagmaneho patungong lawa. Ito ang uri ng asul na marunong magtago ng sikreto. Naghagis kami ng mga bato at nagpanggap na ang bawat isa ay may dalang pag-aalala, pagsisisi, isang bagay na hinintay natin na malaman noon pa. Tinanong niya, ano ang gusto mong gawin sa iyong isang ligaw at mahalagang buhay? Nasinipi ang isang makata na siguro'y iginuhit niya sa gilid ng kanyang math notes. Huwag itong sayangin, sabi ko. Tinignan niya ako na parang ito ang unang tapat na sagot na narinig niya sa buong araw. Sa gabing iyon, hindi ko nilabanan ang grabidad ng house party, pumunta ako. Pero pumunta ako na may plano na nararamdaman ko sa ngipin ko. Pinanatili kong bukas ang mga mata ko at malambot ang bibig ko. Pinigilan ko si Lindsay nang sinimulan niyang ilunsad ang kanyang lason kay Juliet. Hinawakan ko ang kanyang pulso at bumulong, "Huwag!" Kumalas siya na parang sinunog ko siya. "Sino ka ba?" sabi niya. "Iba," sabi ko at nagpatuloy. Sa 11:47 p.m., kinuha ko ang mga susi mula sa kamay ni Lindsay. "Hindi ka magmamaneho," sabi ko. "Ako ang magdadala sa inyo, sa ating lahat." Ang mga babae ay umungol at sumitsit na parang mga pusa na hindi binigyan ng tuna. "Wala akong pakialam," sabi ni Ali. "Wala ka ng saya," na maaring ang pinakamagandang papuri na natanggap ko sa tumay. Mabagal akong nagmaneho. Ang snow ay isang babala na isimulat ng langit. Nadaanan natin ang kurbada kung saan naghihintay ang usa at handa ako para sa kanya, handang magpreno. Huminga at gabayan kaming pauwi ng sigasabil. Pero sa huling segundo, may gumalaw na anino. Hindi usa. Isang tao. Si Juliet. Nakatayo siya sa daan na parang hamon. Nakabuka ang mga braso, mga mata na nag-aalab. Humakbang siyang pasulong, hindi pa atras. Ang utak ko ay nahati sa 2 pantay na bahagi, preno at manalangin. Pinindot ko ang 2. Ang kotse ay umikot. Ang mga sigaw ay may mga pangalan ulit. Nakita ko ang mukha ni Juliet, maputla at elektrisidad na sinindihan ng aming headlights. Nakita ko ang mga kamay ko sa manibela, maliit at hindi maliit. Ang kotse ay dumulas, lumundak, huminto sa isang anggulo na ginagawang mungkahi ang pisika. Nanginginig ako ng sobra na nagkakaklik ang mga buto ko. Umaudhi ako sa loob ng manta bago pa man huminto ang iba sa pagmumura. Ang snow ay tumutusok sa pisking ko. Ang Juliet ay solid na andon. Buhay. "Ano?" sinimulan ko. "Gusto ko sanang tumigil ito. Lahat ng ito. Ako ay..." Lumunok siya. Ang salitang pagod ay hindi tama. Ito ay mas malaki pa rito. Kinuha ko ang aking coat at inilagay sa kanyang balikat na parang anumang tela ay makakaligtas sa kanino man. "Sumama ka sa amin, Paki." Tinignan niya ako na parang ito ang unang tapat na sagot na narinig niya sa buong araw. Sa halang gabi, kalahati kong hinintay na magbigay daan ng loop na tapikin ako sa ulo at sabihing, "Magaling, nalutas mo na." Pero hinihintay pa rin ng alarma ang umaga. Ang kusina ay sinamon at liwanag. At pandikit. Sumusuksop si Izzy. Kumakanta si Mama. Ang pulseras ko ay kumakagat sa pulso ko. Kung ang pagliligtas kay Juliet ay hindi ang punto ng lahat, maaring ang punto ay mas malaki pa rito. Nagising ako ng malumanay, na parang ang araw ay gawa sa puntas. Hindi ko tiningnan ang phone ko. Hindi ko perpektong inayos ang buhok ko. Nag-jeans ako at isang sweater na amoy ng nakaraang tag-init. Umupo ako kasama si Mama at hinintay siyang magkwento tungkol sa unang pagkakataon na nakilala niya si Papa at kung paano siya nagsuot ng maling sapatos at sumayaw pa rin. Gumawa ako ng dragon mula sa tinapay para kay Izzy. Kahila-hilabot ito, inibig niya ito. Sa paaralan,
Dinadaanan kong pinakanahabang daan patungong unang klase at binati ang lahat na halos hindi ko ginagamit ang pangalan. Nag-iwan ako ng brownie sa mesa ni Kent na may tala para sa araw ng hindi peking romansa. Natagpuan niya ito at tumawa na parang ito ang tamang sukat ng saya. Gumalaw ako sa araw na nangungulekta ng mga paalam na nagpapanggap ng mga kumusta. Pagkatapos ng huling bell, pumunta ako sa auditorium at tumayo sa entablado sa likod ng saradong kortina. Ang mga walang laman na upuan ay isang maliit na karagatan. Sinabi ko sa kanilang hinintay ko sanang sinabi sa akin noong freshman year na ang kalupitan ay isang buwis na binabayaran mo sa isang halimaw na walang ibinabalik. Na ang mga inililigtas mo ay kasama ka. Na ang mga huling pagkakataon ay bihirang ipakilala ang kanilang sarili bilang ganon. Na maaari kang maging matapang ng paunti-unti. Bumagsak ang gabi. Hinintay kami ng party. Hinintay ko ito. Pero nakapili na ako ng ibang wakas. Nang hinintay ni Lindsay ang kanyang mga susi, kinuha ko ito. Ako na, sabi ko. Masyado siyang pagod para lumaban. Nagmaneho kami, kaming apat, isang konstelasyon. Lumiko ako hindi patungong bahay kundi patungo sa daan kung saan nakatayo si Juliet na parang tandang pananong. Bumagsak ang snow, mas malumanay ngayong gabi, na parang konfeti sa isang mas tahimik na parada. Huminto ako sa gilid at hinintay ang makina para sa init. Hintayin, sabi ko sa mga babae. Lumabas ako sa puti. Naroon si Juliet. Siguradong naroon siya. Dito natututo ang kwento ng kanyang sariling pangalan. Humakbang siya sa daan. Mga brasong maliit laban sa kalangitan na yun. Tumakbo ako. Hoy, sigaw ko. Ang boses ko ang pinakamalaking bagay na pag-aari ko. Hoy, tingnan mo ko. Tumingin siya. Nakita ko ang lahat ng sabay-sabay. Ang larawan sa kindergarten kung saan wala ang kanyang ngipin sa harap. Ang unang pagkakataon na may nagdesisyon na siya ay isang magandang salamin para sa kanilang pangit bawat araw pagkapapos. Nakita ko ang sarili ko sa mga pasilyo, tumatawa ng masyadong malakas sa maling biro, isang babae na akala ko ang kaligtasan ay isang upuan sa tamang mesa. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ko. Maari kang sumama sa akin. Ang pangungusap ay parehong imbitasyon at pagsisisi. Umiling siya at nakita ko kung gaano kabigat ito. Ang mga headlights mula sa truck ay lumiwanag sa daan, malayo pero hindi sapat na ngalayo. Ang oras ay nababanat hanggang sa hindi na. Humakbang ako sa linya. Ang lamig ay isang talim. Hinawakan ko ang kamay ni Juliet. Mas malamig ito kaysa sa hangin. Sige, sabi ko. Kung gayon, hayaan mo ako. Pinisil ko. Hayaan mo kung tumayo rito kasama ka at baguhin ang anggulo. Ang busina ng truck ay hinana ang gabi. Hinintay ko si Juliet at natisod siya at sa isang segundo, kami ay isang problema ng dalawang katawan na kailang lutasin ng universo. Ang truck ay kumaliwa, ang daan ay sumigaw, lahat ay tunog at liwanag at hininga. At pagkatapos, itinulak ko. Hindi ito dramatiko. Ito ang ginagawa mo kapag ang hinintay mo ay malapit ng mahulog. Ginagalaw mo ang katawan mo. Dumapo si Juliet sa gilid. Wala sa linya. Mga matang malalaki parang buwan. Nandun pa rin ako sa daan. Ang truck ay hindi sapat na pagkalampas sa akin. Metal ang humalik sa hangin kung saan ako lang noon. Namalayan ko ang sentimos. Ang mga paa ko ay nagdulas. Ang snow ay nagtatago ng yelo na parang kasinangalingan na sinabi ng may gandang buhok. Bumagsak ako. Sa isang segundo, ang pinakamahabang nagawa ko ay pareho akong nasa daan at wala sa daan. Pareho akong babae at kwento. Nakita ko ang kotse kasama ang mga kaibigan ko.
Ang mga mukha nila ay nakadikit sa salamin, mga bibig na gumagawa ng pangalan ko ng isang bagay na bilog at natatakot. Nakita ko si Juliet na gumagapang sa mga kamay at tuhod, naghihintay. Nakita ko ang langit na nagbago ng isip. At pagkatapos, nasa likuran ko na. Snow sa ilalim ko. Ang lamig ay humihimas sa mga balikat ko. Huminto ang truck 30 yardang layo. Ang driver nito ay tumatakbo patungo sa amin. Sinisigaw na nakita niya ang kamatayan at eksaktong kamukha ito nito. Bigla na roon si Kent. Parang siyang tumatakbo ng buong taon para makarating na ngayon. Lumuhod siya. Ang mukha niya ay isang ulat ng panahon na magkakatiwalaan ko. "Sam," sabi niya. Basag ang boses. "Sam, Sam." Hinawakan niya ang buhok ko, maingat na parang salamin. "Hoy, hoy." Katawa-tawa ito at perpekto. Ang dibdib ko ay masakit na paraan ng mga puso kapag sila ay nagtatrabahang na buhok ko. Si Juliet ay umiiyak na paraang iyak ka lang kapag narito ka pahin. "Ikaw," sinamulan niya. Hindi matapos. Hinawakan ko ang kamay ni Kent. Sapat itong init para magbigay ng argumento sa pananatili. Ang mga sarina sa malayo parang may naglagay ng mga anghel sa maling lugar. Naisip ko ang kape ni Mama at mga dragon ni Izzy at ang pandikit ni Papa. Si Ali at Eloby, kahit si Lindsay na may ngipin ng lobo at lambot ng tag-init na akala niyang walang nakakakita. Ang baluktot ng ngiti ni Kent. At bawat rosas na hindi ko na ipadala, bawat nota na hindi ko na isulat, bawat paghihingi ng tawad na kaya ko pang gawin. Ang loop ay isang aral na wakas na natutunan ko. At para bang lahat ng mabuting aral, humihingi ito ng kapalit. Ang hinintay ko. Hindi ko ipinikit ang mga mata ko. Tuloy-tuloy akong tumingin. Ang snow sa mga pilit mata ko ay ginagawang mabagal na karusel ang mundo. Nagsalita ako ng hindi nagsalita. "Salamat." Huminga ako sa lamig at ito ay may lasa ng malinis na pahina. Ang alarma'y tutunog sa isang bahay kung saan ang kanela ay isang piyesta. Si Mama ay kakanta. Si Izzy ay magbabasura ng kalahati ng kanyang cereal at idedeklarang ito ay isang sining. Hindi ako naroon para humingi ng tawad sa gulo, pero ang bali ay naayos na ngayon. Pandikit na hinintay ang maliit na basag sa isang pangako na ginawa natin ng magkasama. Si Lindsay ay magigising na may sakit ng ulo at isang alaala na hindi niya ma-file sa ilalim ng tagumpay. Bubuksan niya ang kanyang phone at makikita ang mensahe mula sa akin na ipinadala ko bago ang party. Maging mabait, kahit na pangit ito. Magta-type siya ng isang bagay na masama at pagkatapos ay buburahin ito, paunti-unti. Si Ali at Elodie ay magpapatunay na may tear ducts din sila. Magdadala sila ng fries kay Juliet sa tanghaliang isang araw sa susunod na linggo at magpapanggap na ito ang ideya nila na magsimula ulit. Si Juliet ay pananatilihin ng rosas. Ipipitpit niya ito sa isang libro. Sasali siya sa isang club na akala niya ay hindi para sa mga babaeng tulad niya. Malalaman niya na walang mga club na ganon kung sapat ang bilang natin na magpapakita. Si Kent ay iguguhit ako, hindi bilang ako noon, kundi bilang naging ako sa eksaktong segundo na nagpasya akong ang mga tao ay karapat-dapat basagin ng mga pattern para sa. Ipapadala niya ang isang kopya kay Mama nang walang return address. Ang mga linya ay makapal na may isang bagay sa pagitan ng kalungkutan at pasasalamat. Pananatilihin niya ang pulseras. Papalitan niya ang buhol kapag ito ay lumuwag. Si Papa ay mag-aayos ng iba pang mga bali. Si Mama ay matututo na umupo habang tumutulo ang kape. Si Izzy ay tatapusin ang kanyang kwento. Ang babae ay tinalo ang dragon sa pamamagitan ng pagtuturo dito na umupo at ang dragon na napakaluwag ay naging aso. Sa isang lugar, ang langit ay bubuksan sa tagsipol. Magigising ka na iniisip na ang araw na ito ay tulad ng bawat ibang araw at ito ay magiging hanggang sa magdesisyon kang itagilid ito, na ilagay ang iyong kamay sa isang maliit, tunay na bagay at pindutin. Siguro titingnan mo ang isang tao sa mga mata at sasabihin ng salitang, "Sorry," ng tama.
Siguro kukunin mo ang mga susi. Siguro mag-iiwan ka ng brownie. Siguro tatayo ka sa daan at hihintayin. Ang araw ay hindi magluluhok. Magpapatuloy lamang ito, pero dadalhin mo ang aral na parang tibok ng puso. Matatag, mapagpatawad. Sapat na malakas para ipaalala sa iyo na ang iyong ngayon ng kahanga-hanga ay narito pa rin.